Nag-answer ka pa! Nag-answer pa tong si Paring Daniel, oh! Oh, Hanggang ngayon, napaisip pa rin talaga ako kung dapat pa rin ba ako magdala ng sasakyan daily to work starting next week. Though, umaasa ako na pinag-uusapan pa rin ngayon ng mga kapitapitagan natin mga mambabatas. Maganda nga sana yung isang pinapasit natin kung natuloy kasi baka mamaya meron siyang hinaing dito di ba? Kami po ni John Reese, may dapat na isi-set up na interview kapon sa isang kapitapitagang kongresista. Bibigyan namin kayo ng clue. Sikat ngayon yung tong kongresistang to. Do marami sila. So hulaan nyo na lang kung sino. Kaso mukha daw galing ata sa isang late night meeting itong si congressman. At next time na lang daw. Tayo naman nakakaintindi. Pero sana next time, congressman, go ka na. tama. Hindi ka naman namin pahihirapan Slight lang. Uy. Hindi. Ibig sabihin nung slight lang, di syempre magtatanong tayo ng mga katanungan na may kinalaman sa relevant issues. Sa mga pangyayari dyan, lalo na dyan sa Congress. Sa Congress. Marami naman nangyayari dyan. May nangyayaring impeachment proceedings ngayon. Pinag-uusapan yung pagbibigay ng emergency powers kay PBBM regarding sa gasolina. Anti-political dynasty bill. Anti-political dynasty bill. Tapos, Happy International Women's Month. Yun yung pinaka-importante doon, yung Happy International Women's Month. But anyway, sana naman next time pagbigyan mo kami kung kahit naggabi ka umuwi. Lingkod bayan ka Choice mo yun Anyway, hindi si Kong ang pag-uusapan namin at hindi na namin sasabihin kung sinong congressman yon. Ang pag-uusapan namin, ang pumuko ng interest namin ni paring John Reese ngayon ay yung 4-day work week. 4-day work week. Kung saan, sino mga ikinabang? Sila. Kasi kami, Hindi tayo kasama yan. Di ba pwedeng isama tayo dyan? hindi tayo ano yun, pang limang araw natin work from home. Work from Via Zoom. Zoom tayo. Pinoy gising. Online tayo Zoom. Gising na online. Online lang. Hindi na nag-broadcast no? Hindi na siya Pinoy gising. Netizens gising na siya. Ayun, online gising na lang. Your thoughts sa gusto na lang ipano. Pero itong 4-day work week na to, di ba ng pandemic pa nila gusto ipanukala ito? Ikaw, Ako naman, parang, ewan ko, regarding lang ako, yung concern ko lang is regarding dun sa mga parang workloads, parang hindi ba magiging parang sagabal yon sa pagde-deliver ng services sa mga Filipino. Parang madedelay yung mga services, ganyan. Ayun. At saka, hindi ko alam sige, mamaya habang nagsasalitan tayo ng pagbabalita pare, hahanapin ko kung meron na bang mga bansa na nag-i-implement na ganitong klaseng scheme ng work. Kasi, lahat naman tayo, kahit ano pang nationality mo, kahit saang bansa ka pa ang araw kadalasan talaga ng trabaho ay mula Monday to Friday. Yung iba siguro Saturday to Friday o di kaya Tuesday to di kaya Sunday to Sunday to Thursday o di kaya Tuesday to Saturday. Nag-iiba-iba depende do sa pangangailangan ng trabaho which is understandable naman. Pero mostly naman of the workforce it's Monday to Friday. Kung gagawin po ninyong 4 na araw yan, ang panukala at ako, hindi ako nagkakamali correct me if I'm wrong, Mr. Chairman Mr. Chairman, correct me yung 4-day work week na yan is mula Monday to Thursday. Tama, kadalasan Monday, Thursday. At hindi siya 8 hours. I think it's 10 hours. Para ma-meet yung, kung hindi ako nagkakamali, 10 hours pa. Pare, ginuti mo naman dati yun nung wala pa kayong dagdag tech. Di ba po, 10 hours kaya? Dito kasi, dahil may sa Aliw Broadcasting, meron kasing requirement for that particular hour of work. Sa isang linggo. Sa corporate side. So, share ko lang ng very, very light. At kung nakikinig si Ma'am Ana, pwede niya ako i-correct kung mali ako. Monday to Thursday ho kasi, ang pasok namin dito, gaya ko, ako kasi Monday to Friday ako, Sabado, Linggo, rest day ko. So, yung Monday to Thursday ko, ang nire-render ko na oras ay 10 oras. So, that's 40 hours na kaagad, Monday to Thursday. Pagdating ng, yung 10 hours na yon inclusive na of the 1 hour break, which is yung lunch break. O di kaya, kung gusto nyo, early lunch break o late lunch break. Yung Friday namin is 9 hours, which is 8 hours of work, plus or inclusive na yung 1 hour na break. Sa iba ho kasi, it's just 9 hours. Kaya kailangan nila hit yung mga 8 to 5, 9 to 6, so hindi naman kaya mga 7 to 4, katulad ng mga kaibigan natin sa PhilHealth. Sila ay 7 to 4. So, kung isa-shorten nyo yan to 10 hours per day or more, ano ang epekto nun sa mga kababayan natin nagtatrabaho? Mind you pare, sa mga interview ko sa Life Balance, sa mga doktor na kasama natin, lalo na yung mga doktor, mga friends natin sa Makati Medical Center, ang sinasabi nila doon is i-follow yung 8-8-8 rule. Di ba? We only have 24 hours per day. 8 hours of work,
8 hours of time for yourself. And 8 hours of sleep. Exactly. 24 hours. Tama. Kung tutusin, sabihin na natin kung magpapasarbay tayo, malamang 1 out of 10 lang. 1 out of 10 Filipinos lang magsasabing nasusundan nila yung 888 rule na yan. okay. Ikaw ba, nasusundan mo ba Hindi, yan? lalo na sa tulog ko lang. Exactly. Simula nung nalagay ka ng 400. Ay, nag-adjust pa ng oras. Okay lang yan. Ganyan. Ay. Aray ko. Kala ko yung sumisigaw si Anjo. Hindi pala, iba pala. Anyway, di ba, maraming factors and concerns na kailangan i-consider. At kung talaga ipatutupad ninyo yan, sana mas ma-intensify din, and I'm not speaking na may hugot mas ma-intensify din na pag natapos ang oras ng trabaho, tapos ng oras ng trabaho. Ang nangyayari kasi, kahit 8-9 hours ka, when you get out of work, tuloy ang trabaho. Diba? Lalo na sa corporate side na, kunwari paperwork, kapag alis mo ng office, done na. Yun yung tinatry ko i-practice. Not that I love my job. I love what I'm doing. Pero syempre, I need time for myself. Kasi napapagod din naman ang tao. Minsan ang ending, nagkakasakit. So, for me, yun ang salary ko sa 4-day. Yun lang talaga yung concern ko, na sana hindi ma-compromise yung mga services na binibigay. Lalo na government offices yung i-implement yung 4-day work May week. suggestion ako sa kanila. Wow, Mag-pilot trial, mag-pilot testing, Testing sila. muna, Oo. Doon sa mga gusto mag-implement, unahin nyo muna sa mga gusto sa mga nasasakupan ninyo. Para kung gusto niyo implement at maging effective, give us studies, give us an idea ano yung naging turnover. Even just implement siguro for a month or 2 months. Let's see what happens. At kung maganda naman talaga, why not? I think these concerns naman, parang tatalakayin naman, pag-aaralan naman talaga ng maayos ng government. Let's see kung may implement nila o may patutupad nila ng maayos yung idea. Wag madaliin na. Ito mga to kasi nagmamadali. Relax lang sila. Oo. Pag-aralan maigi para ang at the end of the day, hindi mahihirapan ng ating mga kababayan! Mga kababayan! Ay, sorry. Maling stasyon pala, maling stasyon. Baka tulog pa. Maganda morning. Ay, sorry. Mali na naman. Isa pa, ito mas maganda. 1, 2, 3. Maganda. Thursday morning. Ano si Anjo? Nahawa na kami. Magandang Thursday morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo na po ang Thursday edition ng inyong paboritong Morning Habit sa DWI ZLU Channel 23 Pinoy Gising. Wakey na po tayo. Malamig pa ba simoy ng hangin? Bumiyay. Ikaw kasi Mr. Motor ka eh. Medyo malamig pa. May amihan pa naman sa may extreme north eh. Sana ma-enjoy nyo pa kung nakakaramdam pa kayo ng lamig na simoy ng hangin. Pero ang balitaan natin, nagbabaga, naglalagab live. Nag-iinit po hanggang alas 6 in the morning. Kami pa rin po nyo kasama, Daryl Justin. At John Riz Calata. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Ngayon po'y araw ng Webes, March 5, 2026. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Dalawang impeachment complaints lamang kay VP Sara ay dineklarang sufficient in substance. Aba, may naging sufficient in substance din ha. Yung dalawang complaint po yan ng House Justice Committee. Pinoy Gising! Ito na para makatipid sa kuryente at krudo. Pagpapatupad ng 4-day work week, pinag-aaralan na ng gobyerno. Pinoy Gising! Singil sa kuryente, nanganganib tumaas dahil sa nagpapatuloy na gyera sa Middle East. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat. Cuba nagsampa ng kasong terorismo laban sa 6 na Cuban national matapos makipagbarilan sa Coast Guard. Pinoy Gising! Sa sports, veteranong coach na si Eric Altamirano itinalaga bilang coach ng UP Women's Basketball Team. Pinoy Gising! At para sa ating segment, nangungulit na ex-boyfriend para makipagbalikan sa'yo, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ang ganda na. Talagang ito, LPI ha? Para sa ating may hugot. Parang sa pool sa akin yan Paano pa sa akin? Sinadya mo ata yan eh. Ay, ako ba naglalatag? Ay, hindi ko alam. Anyway, Aray ko. pagpupuyat. Nakakataba nga ba? Mamaya, let's prove it. Pinoy Gising!
At sa isa pang segment, VP Sara Duterte magtatago na raw dahil sa mga kinaharap nitong reklamo. Alamin kung yan ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mundo ng showbiz, Jasmine Curtis Smith binatikos ang kontrobersyal na pahayag tungkol sa kapatid na si Ann Curtis. Pinoy Gising! Alas 4:44 na po ng Thursday morning, dako na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Natapos na po ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pagdedeklara bilang sufficient in substance ang ikatlo at ikaapat na reklamo sa Vice Presidente na parehong nakakuha ng 54 votes in favor. Isa ang tumutol, isa ang against at wala naman pong nag-abstain. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, malinaw na ang dalawang reklamo ay sufficient in form and substance dahil sapat ang mga recital of facts at authentic ang mga inilatag na ebidensya. Sinabi ni Luistro na magkakaroon ang komite ng issuance of notice kay VP Sara para hingin ang kanyang sagot sa dalawang reklamo. Sakaling matanggap na ni VP Sara ang kopya ng reklamo, bibigyan lamang ng 10 calendar days ang Vice Presidente para depensahan ang sarili at sagutin ang mga paratang na nakapaloob sa impeachment complaint. Pinoy Gising! Sa iba pang headline, bukas ang Malacanang na pag-aralan ng mungkahing 4-day work week bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid sa gitna ng inaasahang epekto sa bansa ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na maaari itong pag-aralan ng pamahalaan lalo na kung lalala pa ang sitwasyon sa Middle East. Gayunman, nilinaw ni Yusek Castro na sa ngayon ay wala pang formal na talakayan tungkol sa naturang panukala. Matatanda ang ipinatupad na rin noon ang 4-day work week at work from home arrangement sa ilang tanggapan ng pamahalaan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pinoy Gising! Usaping kuryente naman po, nire-review na ng Meralco ang kasalukuyang posisyon ng fuel kabilang ang liquefied natural gas, presyo ng coal at diesel na posibleng maaapektuhan ang presyo po ng kuryente. Ito mismo ang sinabi ni Meralco CEO and Chairman, dati kong bosto, si Ninong MVP, si Mr. Manny V. Pangilinan. Pero hindi ako sa Meralco galing. Hindi ako Meralco galing. Sa gitna po, naglumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon po kay MVP, layunin ng kumpanya na matiyak na sapat ang supply ng kuryente at mapangasiwaan ang pagtaas at pagbaba ng presyo nito. Binigyang diin din ng kumpanya na kailangan tulungan ang mga customers sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o bayarin. Nako, yung kuryente lalo na ngayon at magsa-summer season na, malapit-lapit na yan. Pinayuhan ng kumpanya mga Pilipino na magtipid ng kuryente upang masiguro na sapat ang supply nito sa darating na ilang linggo habang nagpapatuloy ang bakbakan sa gitnang silangan. Pinoy Gising! Iginiit ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang itinatakbo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Ito ay kasunod ng pagtalakay ng House Committee on Justice sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Binigyang din ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang posisyon ng Pangulo na hayaang masunod ang proseso at konstitusyon sa pagtalakay ng impeachment at pagpapanagot sa mga dapat managot ng naaayon sa ebidensya. Ayon kay Yusek Castro, hindi pa nila napag-uusapan ng Pangulo ang paksa ng impeachment case ni VP Sara dahil naging abala ito sa special cabinet meeting kahapon at pagharap sa press conference kaugnay ng kaguluhan sa Middle East. Pinoy Gising! Yan po ang unang bugso ng ating balitaan ngayon pong Thursday morning. Unang Huwebes sa buwan ng Marso ngayon na March 5, 2023. Sa oras po natin na 12 minuto bago mag alas 5 ng morning. Iba pa mga balita, mabilisang break lamang po sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Panukalang i-abolish na ang Optical Medical Board o OMB. Nasa plenaryo na ng Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nasa plenaryo na ng Senado ang panukalang batas na naglalayong buwagin na ang Optical Media Board o OMB. Ito ang Senate Bill number 1654 na naglalayong ilipat ang kapangyarihan at gawain ng OMB sa Intellectual Property Office. Sa pag-endorso nito sa plenaryo, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Win Gatchalian na hindi na kailangan
ang OMB dahil napaglipasan na ito ng teknolohiya. Nilikha noon ang OMB para labanan ang piracy noong taong 2000 kung kailan lumaganap ang mga pirated CD, DVD at iba pang physical media. Pero sa ngayon ay wala na dahil lumipat na ang pamimirata sa mga streaming platform, cloud storage at digital transmission technologies na hindi abot ng kapangyarihan ng OMB. Sa pagbubuwag o panukalang abolition sa OMB, sinabi ni Senator Jingo Estrada na obsolete na ang ahensya nito kung saan sa nakalipas na taon ay halos wala ng performance. Kinikilala naman ni Estrada ang mga nagawa noon ng OMB gaya ng raid sa bagsakan ng mga pirated DVD at CD sa Green Hills, San Juan, Quiapo at Divisoria. Tiniyak naman ng mga senador na hindi mawawalan ng trabaho ang mga kawani ng OMB dahil ipapa-absorb sila sa tanggapan o sa Intellectual Property Office. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman po, tanggap tayo ng ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Meron kaya ulit DFC sa kanyang listahan? Alam na, no? Hindi na yung inaabangan ng sambayanan. Pag DFC na binanggit, alam na kung Alam sino na ang kung susunod. sino. Oo. Nag-ikot po ang ating DFC. DFC. Sorry. Nag-ikot ang ating USEC at Yes. Palengke Queen. Ayun, sa Bagumbong Market sa North Caloocan at Malinta Market sa Valenzuela para alamin ang presyo ng mga bilihin. Nako, feeling ko ilan dito maaapektuhan din. Alam mo naman, pag may isang bagay na nagtaas presyo na matindi, lahat sunod-sunod. Yan ang tututukan at patuloy na tinututukan ng ating kasamahan, ng ating USEC at Palengke Queen, Mama Beth Samson. Good morning, Mama Beth! Good morning, Mama Beth. Yes, good morning. Naku, pwede bang mawala yung DFC natin dyan? Yup. Pag Friday lang wala yan. Tama. Ayan. Eto, ang halaga ng bigas, yet still 40 pa rin ang pinakamababa, hanggang 65 pesos ang kilo ng bigas. Samantalang ang baboy, ang kasing ang laman ng baboy, ang pigi at giniling ay 350 per kilo, samantalang 380 pesos ang kilo ng liempo. Ang manok, 180 hanggang 200 per kilo. Sa isda naman, ang bangus, the same price, 220 yung pamaksiw at 320 naman yung mga malalaking bangus na pwedeng pang-ihaw o pwedeng sabawan. 300 hanggang 320 ang galunggong. Ang sapsap at saka yung lapad, 200 per kilo, samantalang ang ulo ng maya-maya at talakitok, 200 at ang laman naman o naka-slice, 240 kada kilo. Hipon, 280 hanggang 550 depende sa laki at may tingin ay 100 piso sa maliit na platito. Ang pusit, 280 hanggang 400 per kilo. Ang bisugo at espada, 320. Ang lapu-lapu yung kulay pula, 600 kada kilo at ang tilapia, 150 per kilo. Sa gulay naman, ang repolyo at labanos. Itong labanos masarap sa sinigang to, 60 kada kilo. Ang pechay, 50. Sayote, 35 pa rin ang kilo yan. Mura pa rin. Ang carrots, 120, tumaas ng konti. Ang patata, 70, samantalang ang chicharo, 160. Meron din silang red bell pepper na 160 kada kilo. Ang Baguio beans o ito yung bichuelas, 100 kada kilo, tumaas to ng 20. Ang sibuyas na pula at puti, 100, samantalang ang local onion ay 80. Ang bawang 120, labuyo 180, ang kamatis nananatili pa rin 40 hanggang 50 pesos kada kilo. Sa ating ulam tips sa araw ng Huwebes, Yan na. pwede kayo maglaing, nilagang buto-buto, bulalo con mais, pero buto-buto ang gagamitin nyo. Sinigang na baboy or ribs with labanos. Paksiw na pata with saging na saba. Mechadong baboy or menudo with pork liver. Ginisang giniling with boiled eggs. Sarsyadong isda. Itong sinasabi nating paksiw na isda, kahit anong isda, lagyan nyo ng ampalaya para may gulay. Ito, meron din tayong pinangat na isda o kinamatisang isda o tilapia. Chop suey, pakbet, laing. Pero wag nyo kalilimutan ng mga bagets para makakain ng husto. Ayun na. Kasi pag hindi ito hinain mo, para hindi sila maggaladong kumain. Walang gana, Pero no? hanggat Walang gana. Oo, Oo. walang gana. Pero kahit pa paano, kailangan makatikim din sila ng gulay. Tama. Yan. Pero eto, hindi pwedeng mawala. Yan, Ang yan, yan. DFC.
C. Ang Yun. Daryl's Fried Chicken kasama si Boy Dighay. Parang, may napapansin lang, mabilis lang ba't parang palakas ang dighay nito? Palakas ng palakas ang kanyang mithi na makatikim ng DFC ni Red Samson. Palakas ang panawagan na magpadala ka na dito, Mama Bet. Asap daw, asap. Yes. Ang panahon lang, madali lang yan eh. Ang panahon lang ang kailangan natin. Alam niyo naman si Mama Bet nyo, sobrang busy din. Pero nasa puso kaya, naka-budget na yan. Yeah. Nakatabi na yan. Na pag biglang meron akong time, tatakbo kagad ako dyan. Yo. At pag wala kayo sa studio, papalalamove ko sa bahay niyo. Okay. Di ba? Okay, para sa pinagising. Yan, aga ha. Yan ang ating report, palengke report, price monitoring mula sa inyong Mama Bet ng DWIC. Nagbabalita ng tama at araw-araw tumaas ang bilihin, bumaba ang bilihin, magbabudget tayo ng tama. Pino Gising! Basta huwag kakalimutan talaga yung DFC, no? Oo. Ay, sadali, Bamba, mag-showbiz na muna ako mamaya na. Pero wag lang talaga no? Wag lang talaga yung mawala ang DFC. Ako Pag Friday lang. natakam ako doon sa sinabi niya, sinigang. Ay, sarap ng sinigang. Doon sa ulam tips niya. Diba? Oo, tsaka yung yung kinamatisan, ang tagal ko na Yung sa pangat. aking nanay na nanonood ngayon. Nananawagan ako. Nananawagan ako. Baka pwede tayo masarap yun yung kinamatisang Oo. ang ginagamit ni social namin, 'di ba? Pampano. Pampano. Oh, pampano. Sa amin tilapia lang yun Sa amin tilapia lang. Tilapia lang. Sa amin, pampano. Pampano. Wow. Wow. May budget. Mahal, no? Mahal. Sa oras natin 4:58, dako na muna tayo sa showbiz. Balikan natin mamaya yung NBA natin. Sa ating unang showbiz news, si Jasmine Curtis Smith, binatikos ang kontrobersyal na pahayag tungkol sa kapatid na si Ann Curtis. Nako, alamin natin kung alam niyo na ba kung anong pahayag to? Ako Alam hindi na pa nila eh. yan. Alam na Alam na nila. nila Ako hindi yan. pa eh. So Ay, alamin hindi pa. natin. Sige, kunwari, Oo. di ko na lang din alam. Hindi namin alam, kaya alamin natin mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, binatikos ng aktres na si Jasmine Curtis Smith si Congressman Boong Santay matapos ang naging pahayag nito tungkol sa kanyang kapatid na si Ann Curtis. Sa mga social media post ni Jasmine, tinawag niya nakakadiri ang kongresista kung saan hindi lamang daw ito tungkol sa kanyang kapatid kundi sa lahat ng mga kababaihan na kahit anong trabaho nila ay patuloy na hindi nirespeto at tinitingnan lang base sa katawan, lalo na ng mga lalaking may kapangyarihan. Nagkomento rin ang ina ng dalawang aktres na si Carmen Smith at tinawag na sick man at foul si Suntay. Matatanda ang umani na samot-saring batiko sa mga babatas matapos ibahagi sa pagdinig ng House Justice Committee na nakaramdam siya ng desire nang makita niya si Ann. At iyan aking balitang showbiz para sa Pino may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Bukas ang ating panig kay Congressman. Kung gusto niya magpaliwanag. Kasi parang ang dami pa rin naghahanap ng paliwanag tungkol dito eh. Ay, nako! Hindi, tsaka parang curious din ako dun regarding sa impeachment. Na Oo, siya kasi yung naman naging isang tumindig na no dun sa impeachment. Ah, siya ba? Sufficiency in substance. Bakit kaya? Gusto ko nga Kaya nga. Kung baka naman. Gusto namin malaman what's your take and what's the real reason behind this. So baka naman. O siya, maraming salamat sa mga giliw natin taga-subaybay sa 89.3 DWIZ News FM Northern Luzon, Dagupan. Susunod na po dyan ang programang Todo Balita at Komentaryo. Pero dito po sa atin sa Metro Mega Manila, nalalabing bahagi ng bansa at buong mundo. 1 minuto na po makalipas ang alas 5 na morning. Tuloy-tuloy na balitaan. Susunod na. Aba! At para sa detalye ng mga balita, nagsagawa ng turnover ceremony ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng mga essential items gaya ng emergency rescue kits para sa Barangay 9 Zone 1 District 2 Caloocan City. Isinagawa ang seremonya sa PCSO Main Office na pinangunahan ni PCSO Assistant General Manager for the Management Services Sector, Arnel Casas. Personal na iniabot ang mga rescue at emergency kits gaya ng oxygen tanks, handheld radios, searchlights at rescue helmets kay Barangay 9 Chairman Edwin Galvez at SK Chairman LJ Celestino. Layon ng mga kagamitang ito na mapalakas ang kakayahan ng barangay na magbigay ng timely at efficient emergency assistance sa mga residente. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Chairman Galvez at SK Chairman Celestino ang ahensya sa mga serbisyong tiyak nilang makatutulong
sa kahandaan at abilidad ng komunidad na tumugon sa mga emergency lalo na sa mga kalamidad at hindi inaasahang insidente. Ang naturang inisyatiba ay nasa ilalim ng Corporate Social Responsibility Programs ng ahensya na naglalayong magbigay ng inklusibong suporta sa mga local government units. Pinoy Gising! Kailan pa natin mga tampok na balita sa oras na ito, suportado ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB ang pagbibigay ng special powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit, aminado po ang naturang ahensya at ang direktor na ito si Attorney Rino Abad na tali ang kamay ng Pilipinas pagdating sa usapin ng pag-import ng produktong petrolyo, may gyera man o wala sa Middle East. Well, ang emergency powers ay within the scheme ng estratehiya naman ng buong bansa, no, ng buong government, no. Hindi na ho kakaiba yan. At ang maganda ho dyan, kontrolado naman ng Kongreso yung mga parameters na ibibigay, including the period kung kailan siya i-exercise. At ang effect naman yan ay mapabilis yung kung anong programa ang pwedeng magawa ng government para din sa kabutihan ng ating mga kababayan. So, definitely, we fully support yung ganyang mekanismo para ho mapabilis ho talaga. Kakaiba ho kasi ang bilis pag ganyan ho ang binibigay na power sa ating executive. At of course, yung effect niya sa bilis din ng aksyon ng mga department. Sana pagkausapin din ng pagbaba ng presyo, mas mabilis pa sa alas 4:30 ng umaga. Kasi pagka bagsak presyo, parang gusto pang i-delay minsan. Tapos pagka taas presyo, parang ura-urada, taas ka agad eh. Tapos isa pa yung sa mga hinihiling na provisional fair hike ng mga Sana bilisan din, no? sa mga transport sector, di ba? Parang mabagal din yung pagpasa nila. Hindi ko alam talaga bakit kailangan nilang i-delay yan. Ayon pa po kay Abad, mayorya ng mga ASEAN at East Asian countries ang nag-aangkat ng krudo sa gitnang silangan kahit pa ilang kapitbahay ng Pilipinas ang may sariling supply. Bagaman, mayroon naman anyang ibang mapagkukunan sa labas ng Asya tulad ng Canada o Russia, malayo ang mga ito at posibleng mas magmahal pa ang krudo kung mag-i-import sa mga nasabing bansa. Talagang wala tayong choice, nor yung buong ASEAN, nor yung buong Asia Pacific. Hindi ho tayo nag-iisa. Lahat ho yan, magsusource na lang ho away from Middle East kung tatagal pa ho. Like, sinasabi ni President Trump na baka umabot ng 1 month. Wala ho talagang choice kundi mag-source tayo sa ibang part ng mundo, no, away from Middle East. Samantala, humingi ng pangunawa si Abad sa publiko na sa posibleng pagsirit pa ng presyo ng krudo sa merkado kaugnay ng kaguluhan sa gitnang silangan. Pinoy Gising! Bukas si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na i-donate ang mga nasabat nilang smuggled oil bilang tugon sa negatibong epekto sa Pilipinas nang nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Tiniyak ito ni Commissioner Nepomuceno sa gitna ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan siya ng Kongreso ng dagdag kapangyarihan o emergency powers para bawasan ang excise tax sa langis upang mapababa ang presyo ng krudo. Gayunman, nilinaw ng hepe ng aduana na hindi na kailangang magkaroon ng emergency bago magamit ang mga nasabat na puslit na langis dahil mismong sila sa ahensya ay handa itong i-donate. Actually, yung mga nahuli naming na mga illegal o smuggled na mga petroleum products, kagaya ng diesel, hindi na po kailangan ng emergency po doon. Ako po mismo bilang commissioner. Pwede ko pong i-donate po yan. Kaya lang, sa kapangyarihan ko, ang donation po namin ay hanggang sa mga iba't ibang ahensya lang po ng pamahalaan. Kaya noon pa man, i-donate ko po yan sa, halimbawa, sa Coast Guard, sa Navy, kahit sa Police. Subalit, pag hindi na po sila yung pagdodonatean, yan, kailangan po ng emergency powers po dyan. Halimbawa, i-donate na po sa private sector, hindi po yun kaya ng commissioner po. Yan po, kailangan na po ng mas mataas na level po ng decision po yan. Yan ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Namimiss niya na kasi pare yung alarm clock. Samantala, ipinabubusisi ni Senador Amy Marcos sa Senado kung sapat ang reserbang petrolyo sa bansa at kung may nakahandang aksyon ang pamahalaan sa pamamagitan ng kanyang inihain na Resolution number 333. Sa gitna ng pinangangambang energy shock o biglaang kakapusan ng supply at biglaang pagtaas ng presyo nito bunsod ng tensyon sa Middle East. Nababahala si Senator Marcos dahil hindi na anya aabot sa isang buwan ang reserba ng LPG at kulang sa 2 buwan ang imbak na gasolina. Ipinunto ng Presidential Sister ang rekomendasyon ng International Energy Agency na mag-imbak ang bawat bansa ng petrolyo na pang 90 araw, 90 days, o katumbas po yan ng 3 buwan. Una nang sinabi ni PBBM na may 50 hanggang 60 araw na stockpile po ng petrolyo dito sa Pilipinas.
Pinoy Gising! Iminungkahi ni Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na bumuo ng task force ang Department of Energy para silipin kung sapat ang supply ng langis sa bansa sa gitna ng tensyon sa Middle East. Nangangamba si Senador Gatchalian na baka wala ng supply ng produkto ng petrolyo ang bansa bunsod ng inaasahang pagtaas ng presyo nito. Sa ngayon anya, walang barko ang nakadaraan sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 30% ng global oil transshipment. Pinasusuri rin ng mambabatas kung may contingency measures ang mga oil companies para matiyak na hindi mapuputol ang supply ng produkto. Dagdag pa ni Senador Gatchalian, 80% ng langis ng bansa ay nagmumula sa Middle East kaya dapat itong matugunan. Pinoy Gising! Usapin pa rin po sa gitnang silangan na babahala si Israel Ambassador to the Philippines Dana Kush sa posibilidad na si Mojtaba Khamenei, anak ng nasawing Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei, ang maaaring magmana ng pamumuno sa Iran. Ito ay matapos lumabas sa mga ulat na si Mojtaba ang itinuturing na frontrunner bilang susunod na Supreme Leader ng Iran matapos ang pagkamatay ng kanyang ama sa isang joint US-Israel strike. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ, pinahayag ni Ambassador Kush ang kanyang pagkabahala dahil maaari anyang ipagpatuloy ni Mojtaba ang mga plano ng kanyang ama na wakasan ang Estado ng Israel at ang pagnanais na magkaroon ng nuclear weapons. I saw from the news because I was unable to, and I cannot share like intel on the radio, but they are trying to pinpoint his son as the heir. But I imagine that it's the same blood that runs in his veins. He will continue on plotting for the destruction of the State of Israel and continue on plotting for having nuclear weapons, and we have to make sure that he will be out of the picture as well. Tiniyak naman ng embahador na maingat at direkta ang mga isinasagawang hakbang ng Israel dahil hindi anya nila gustong may mapahamak na inosenteng tao, gaya na lang anya ng isang Filipina caregiver na nasawi ng patamaan ng missile ng Iran ang Tel Aviv. And basically we're in a very pinpoint and directed effort because we don't want to hurt the Iranian people and we are trying not to kill innocent people. So we were targeting very, very carefully, and that is in total contrast to what Iran is doing. Iran is basically bombarding us with their ballistic missiles all over the place, and they are concentrating on densely populated areas especially. So unfortunately, first loss in this campaign was a Filipina, Marianne De Vera, who from Pangasinan, who lost her life while she was selflessly taking care of her elderly patient. At yan po ang tinig ni Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kush, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Naka-monitor 24/7 ang pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naka-alerto ang mga kawani ng embahada para bantayan ang kalagayan ng mga OFW at iba pang Pilipino sa rehiyon, pati ang kanilang mga pamilya. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, bukas ang hotline ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang magbigay ng agarang impormasyon at tulong. Bukod dito, patuloy din ang koordinasyon sa mga lokal na otoridad para matukoy kung kailan ligtas magsagawa ng repatriation para sa mga umuwi o nais umuwi. Sa pinakahuling tala, nasa 1,416 Filipinos sa gitnang silangan ang nagpahayag ng kagustuhang makabalik sa Pilipinas. Pinoy Gising! Na inaabangan namin ni Paring Miner sa oras natin na 15 minuto, 15 minutes makalipas ang alas 5 ng Thursday morning. Alamin na po natin ang latest sa lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na natin ang latest mula po sa Pag-asa Water Forecasting Center. Nasa linya po natin ang kanilang weather specialist na si Miss Lori De La Cruz. Miss Lori, magandang Thursday morning po. Good morning din at sa lahat pa po ng ating mga kababayan. Ngayon nga po may inaasahang mga pag-ulan sa Surigao del Sur, sa Davao de Oro at sa Davao Oriental dahil sa epekto ng easterly. So sa mga kababayan natin doon, pinapaalalahanan natin na magdala ng mga pananggalang sa ulan saan man ang lakad today. Samantala, may mga mahinang pag-ulan din sa Cagayan, Batanes at Apayao dahil sa epekto ng amihan. And then for the rest of the country, including Metro Manila, generally fair weather naman ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Wala po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ng bahagi ng ating mga baybaying dagat.
Yan muna ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming thank you kay Miss Lori de la Cruz ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Eto na paring Miner, it's that time. Tanggap tayo ng sunod-sunod na mga report. Senate President Tito Soto III ibinabala ang hindi pagsaklaw ng kasalukuyang anti-political dynasty bill sa karelasyon o mistress. Pati mistress damaya at pamilya ng karelasyon ng mga politiko. Alamin natin ang detalye. Patrol 19, Celi Ortega Bueno. May panganib ang paglilipat ng kapangyarihan at impluensya sa gobyerno tungo sa mga mistress o karelasyon ng mga politiko. Ito ay naging babala ni Senate President Vicente Soto III dahil sa version ng anti-political dynasty bill sa Senado. Sa plenary debates, iginiit ni Soto na mahigpit ang pagbabawal sa legal na asawa, anak at iba pang kaanak hanggang second degree of consanguinity at affinity, pero tila may loophole dahil pwedeng tumakbo ang mistress o girlfriend na anyay minsan ay mas matapang pa sa legal na asawa. Baka anya mangyari, bawal ng kumandidato ang legal na pamilya pero pwede naman pumalit sa mayor ang karelasyon, tatay o kapatid nito at anak ng karelasyon sa ibang lalaki. Kapag nagkataon, hindi pa rin matitigil ang pagsasali ng kapangyarihan at impluensya na siyang layunin ng anti-political dynasty. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na chairperson ng Senate Electoral Reforms Committee at siyang nagdidepensa sa anti-political dynasty bill, hindi saklaw ng panukalang pagbawalan sa gobyerno ang pamilya ng karelasyon ng incumbent official dahil hindi sila abot ng kahulugan ng kaanak na hanggang second degree pero nangako na pag-aaralan ang babala at pangamba ni Senate President Soto. Nilinaw naman ni Ontiveros na saklaw ng anti-political dynasty bill ngayon ang lantarang mistress o kinakasama na hindi kasal na kasama sa bahay, pinapakilala na karelasyon kahit magkapareho ng kasarian. Kung magsinungaling sa kanilang relasyon pero meron naman itong pruweba, sinabi ni Ontiveros na pwede yung maging batayan ng COMELEC para kansilahin ang kandidatura dahil maituturing na willful concealment o falsehood at kapag nanunungkulan na, pwedeng ipakowaranto o walang bisa ang kanyang panunungkulan. Sinabi ni Hontiveros na ikinukonsidera nila ang mungkahi ng COMELEC na hanggang second degree lang ang pagbawal sa political dynasty para mas makatotohanan at mas practical na maipatutupad. Because it could be a loophole. You will be preventing Mrs. Tarpulano from running, but you will be allowing the mistress of Mr. Tarpulano to run, or Mayor Tarpulano. Mr. President, kung may mag-couple talaga at cohabiting even without the benefit of marriage, tapos magsinungaling yung isa na, ay break na kami, hindi na kami couple. Isa po yun sa grounds sa ilalim ng Section 8 for cancellation of certificate of candidacy or nomination. Particular po yung letter B ng Section 8 na willful concealment or falsehoods made in the sworn statement required under Section 5 of this Act. So kahit po magsinungaling yung girlfriend or boyfriend na sila'y split na, dahil may willful concealment or falsehood, magiging ground pa rin for cancellation of COC kung may finding ang COMELEC na may potential na political dynasty relationship. So, yung parehong limitation, disqualification sa asawa ay mag-a-apply din po sa ganitong couple, Mr. President. Your Honor, Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tanggap pa tayo ng ibang report. Mula kay Patrol 5, Aya Yupangko. Iniimbestigada ng National Bureau of Investigation NBI yung mga naging testimonya ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y nag-deliver ng bilyong-bilyong kickback sa ilang opisyal ng pamahalaan o ng gobyerno.
Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, alinsunod dito sa hiling ng Office of the Ombudsman na siya sa atin ang mga aligasyon ng naturang mga dating Marines kasunod ng inihain nilang joint affidavit. Giit ni Matibag, sisilipin ng NBI ang lahat ng anggulo ng mga paratang lalo't mahigpit ng direktiba ng Ombudsman na sundan ang direksyong itinuturo ng mga ebidensya. Batay sa kanilang verifikasyon, ilan sa mga nasabing ex-Marines ay hindi naman talaga miyembro ng Philippine Marines o ng Marine Corps. At ang iba rito ay may mga kasong kriminal. Bagamat walang itinakdang timeline, sinabi ng NBI na target nilang matapos ang investigasyon sa lalong madaling panahon. Ito si Batal number 5. Ay, pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Kaya naman ito i-confirm natin lalo na't mainit ang usapin sa Vice Presidente. Si Vice President Sara Duterte ay magtatago na raw dahil sa mga kinakaharap nitong reklamo. Totoo ba yan o hindi? Alamin natin kung fact or fake. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang mga video sa social media. Mailang content na talaga namang nakakapagpagalit sa publiko. Gaya na lang ng kumalat na video na nagsasabing magtatago na umano si Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang mga kinakaharap na reklamo o kaso. Agad kaming nag-imbestiga tungkol sa content na ito. Kung facts nga ba ito o fake? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Sa aming pag-aanalisa sa viral video, makikita ang mga news anchor mula sa isang sikat na news agency. Pero ang footage ay kinuha mula pa noong January 2024 at walang binanggit tungkol sa umano'y pagtatago ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, patuloy na nagpapakita sa publiko ang Vice Presidente at noong February 18, 2026 lamang, inanunsyo pa niya ang planong pagtakbo sa 2028 elections. Wala ring anumang ulat mula sa legit media agency na nagsasabing magtatago siya. Ang kumakalat na claim ay walang sapat na ebidensya at pawang haka-haka lamang. Kaya ang verdict, fake. Ang claim ay hindi totoo at mapanlin lang. Gumamit lamang ang content creator ng lumang video na walang kaugnayan sa sinasabing balita. Ginamit lamang ang video out of context para palabasin na may kinalaman nito sa kasalukuyang issue. Para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ganire ang pasok! Ayun, ganun pala yun. Gising ka na! Gising na ako. Buti gising ka na kasi sa oras natin alas 5:28 po ng morning! Ito, meron tayong special report na ipapasok at hindi ko kilala kung sino nagbalita na ito. Ayan ha, mga programa ng bagong programa pala ng DWIZ at Radio Channel 23 na tutulong at magseserbisyo sa mga Pilipino. Mapapakinggan na, mapapanood ba? Narito ang report neto ni John Reyes Calata. Mapapanood at mapakikinggan na sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 ang makabuluhang programang maghahatid ng tulong sa bawat Pilipino. Tampok sa bagong programa ng Aliw Broadcasting Corporation na Tulay Pilipino ang batikang TV personality na si Tony Rose Gaida. Sa ginanap na contract signing sa City State Center, Pasig City na dinaluhan ni na Aliw Broadcasting Corporation President Benji Ramos, Executive Vice President General Manager Attorney Macnil Rante, Vice President for Business Development Dennis Antenor Jr. at OIC Station Manager at Special Assistant to the Chairman Antonio Carlos Cabangon. Ibinahagi ni Gaida ang nagmulat sa kanya para simulan ang nasabing programa. I grew up seeing what a kind of program because my mom has been in this program for since I was little. I mean, she has been doing social work. And I have been so exposed to this being an only child. So that's all I saw. Talagang was her doing, public service, going to blood donations, riding amphibian tanks pagka may mga baha. And talagang her life was really, she really lived for the Filipino people talaga.
Tinukoy ni President Benji Ramos sa ginawang contract signing ang kahalagahan ng paglulunsad ng Tulay Pilipino sa kasalukuyang panahon. Ang kailangan kasi yung may link natin yung nangangailangan ng tulong. At the same time, yung mga government agencies or private institutions na handang tumulong. Minsan doon nagkukulang ng link. So, the program, yan ang gusto naming i-work out. Maraming gustong tumulong, pero gusto nila, ang tutulungan nila yung dapat talagang bigyan ng tulong. Yun namang humingi ng tulong, sinisigurado naman namin na talagang tama yung kwento nila na sila yung dapat tulungan. Naniniwala naman si Dennis Antenor Jr. na makatutulong ang naturang programa upang maging mas maalam ang mga Pilipino kung paano makakuha ng mga tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng convenient at mga tamang paraan. Yung mga tutulungan tutulungan ng mga government agencies, meron kasing proseso doon na kailangan matutunan ng mga Pilipino in order for them to get the support from the government agencies. Ito po, kailangan ma-educate yung mga Pilipino. Di ba? Madalas kasi, ang nangyayari, itong mga Pilipino na nangangailangan ng tulong, dumidiretso na eh. So walang papers, walang documents, hindi nila alam na kailangan ito, kailangan yon. Ang nangyayari, bumabalik eh. Bumabalik, pupunta sa probinsya nila, pupunta pa sa magulang nila, basta makumpleto yung mga requirements. Isa sa mga advocacies ng Tulay Pilipino is to educate them para makuha nila yung deserve nilang tulong. Mapapanood at mapakikinggan ang Tulay Pilipino sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 simula sa darating na March 9, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At yan ang aking report. Ako si John Riz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Yan na, so antabayanan nyo po yan sa darating na Monday. At pwede nyo rin balikan yung naging chikahan ni Mima Anton tsaka ni Miss Tony Rose kahapon. Sa Showbiz na Showbiz. Available yung replay niyan sa ating mga social media platforms. Samantala, tuloy tayo ulit paring Miner sa pagtanggap ng sunod-sunod na mga report. Panibagong kaso ng hazing, kinundina ng mga senador. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Kinundinan ng tatlong senador ang panibagong kaso ng hazing kung saan namatay ang 19 anyos na marine student sa Cavite. Nanawagan Senator Sherwin Gatchalian sa mga otoridad na agad panagutin at kasuhan lahat ng sangkot sa naturang insidente. Nakagagalit anya na sa kabila ng malinaw na pagbabawal ng hazing, patuloy pa rin ang ganitong mga karahasan. Binigyan din naman ni Senator Joel Villanueva na walang puwang sa sibilisadong lipunan o anumang samahan ng karahasan lalo na sa pamamagitan ng hazing. Wala anyang komunidad ang kukonsinti sa hazing incident lalo na kung nagresulta ito sa untimely deaths ng kabataan. Iginit naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na kailangan tiyakin ng mga otoridad ang istriktong pagpatupad ng anti-hazing law. Dapat anyang masiguro na may mapapatawan ng mas mabigat na parusa laban sa hazing upang matakot na ang ibang sangkot sa ganitong aktibidad. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impinametodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tumako naman tayo sa ating mga Metro Patrol. Caloocan 64th Cityhood Anniversary, tinampok ang Miss Caloocan 2026 Grand Coronation Night. Detalye mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth! Isa sa itinampok sa pagdiriwang ng 64th Cityhood Anniversary ng pamalang lungsod ng Caloocan ay ang Miss Caloocan 2026 Grand Coronation Night na ginanap sa Caloocan City Sports Complex. Kinoronahan bilang Caloocan o Miss Caloocan 2026 si Lorin Benavides mula Barangay 140, samantalang sina Aliyah Canillas, Joy Angeline Dungog, Maria Veronica Paula Gozarin at Kimberly Quilingwen ang mga runners-up. Binati at nagpasalamat naman ni City Mayor Del Gonzalo Ara Malapitan ng mga kandidata sa paglahok sa Miss Caloocan 2026 at sa pag-angat ng kumpiyansa at pagtulong na magbigay ng boses sa mga kababaihan sa lungsod. Aniya, manalo man o matalo, ipinakita nila sa lahat ang ganda, talino, talento at malasakit sa kapwa ng mga tunay na batang kangkadu
Ani Mayor Along sa pagtutulungan ng Cultural Affairs and Tourism Office, lalo higit kay Chairman Aubrey Malapitan, mahusay na naidaos ang Miss Caloocan 2026 at nabigyan ng oportunidad hindi lamang ang pag-angat sa kakayahan at imahe ng kababaihan, kundi pati na rin ang pagpapaunlad sa kalidad ng local fashion at tourism sa bansa. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa Bulacan. Higit sa 112,000 pisong halaga ng shabu. 14 na drug pusher arestado po ng Bulacan PNP. Report mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning! Yes, good morning. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Bulacan Police Provincial Office ang 14 na individual na sangkot sa illegal na droga sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga nitong nakaraang March 3 at bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa buong lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Police Major Mark Anthony San Pedro, Kepe ng Balagtas Municipal Police Station, arestado ang isang individual sa isinagawang anti-illegal drug operation ng operatiba ng Balagtas PNP at akong 1:30 ng madaling araw ng nitong nakaraang araw. At kinilala ang suspect na alias Shows, 55 taong gulang, residente ng Barangay Burgos sa naturang bayan ng Balagtas, na kumpiska mula sa suspect at tinatayang bigay kumulang na 5 gramo ng inihinang ng sabu at may tinatayang halaga ng 34,000 pesos. Kasabay nito, batay sa ulat naman ng Kepe ng Mekawayan, Baliwag, San Jose del Monte, Marilao, San Miguel at North Sargay, Bulacan ay sa magkawalay na drug bypass operation sa isinagawa naman ng kanilang station ng Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakaresto ng 13 drug pusher at pagkakasamsam ng hinihinalang sabu na may tinatayang bigat na 11.53 gramo na may tinatayang halagang 78,000 pesos kasama ang bypass money. Ang mga na-arrestong suspect ay nakumpiskahang ebidensya ay dinala sa Bulacan Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri habang hinahanda ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na isiyasampa laban sa kanila. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Welles, para sa impilang metodo lakas, DWIZ, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik tayo sa Kamanava. Lalaki nasa kote sa checkpoint sa Barangay Concepcion, Malabon sa pagdadala ng baril. Report ni Kuyang Danny Cruz. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Malabon City Police ng isang 40 taong gulang na lalaki na nakilalang si alias Ben, isang messenger. Nasita ito sa inilatag na checkpoint sa Barangay Concepcion. Dinakip ang suspect sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ayon kay Police Colonel Alan Umipig, naganap ang pag-aresto habang nagsasagawa ng Oplan Sita ang mga operatiba ng TMRU ng Malabon Police. Pinara ng mga otoridad ang suspect na sakay ng motorsiklo na may improvised o hindi otorisadong plaka. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre sa loob ng isang itim na slim bag ang isang 9mm Taurus na baril na may kasamang magazine at mga bala. Nabigo ang suspect na magpakita ng kaukulang dokumento para sa baril at sa mga minamaneho nitong motorsiklo. Ang nakumpiskang baril, magazine, mga bala, holster, slim bag at motorsiklo ay minarkahan at inimbentaryo sa presensya ng isang opisyal ng barangay. Ang suspect ay residente ng barangay San Roque sa lungsod ng Nabotas. Ito'y inilagay na sa kustudiya ng pulisya habang hinahanda na ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa suspect. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Isang wanted person sa Pagudpod, Ilocos Norte, arestado. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Naimdag na bigat, matagumpay na naresto ng PNP Pagudpud, Ilocos Norte ang isang wanted person na isang 49 na anyos na babae sa Barangay Poblacion 2, Pagudpud, Ilocos Norte. Ipinarupad ang warrant of arrest para sa krimeng cyber libel na may fixed bill na 72,000 pesos. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pasimpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development na nakipag-ugnayan na ang ahensya sa pamilya ni Mary Ann Velasquez de Vera, isang Filipina caregiver na nasawi sa Israel sa gitna ng krisis sa Middle East. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nakapagbigay na ang mga social worker ng psychosocial first aid sa pamilya at inaayos na rin ang financial assistance para sa kanila. Dagdag pa ni ASEC Dumlao, ina-assess rin ng ahensya ang iba pang maaaring intervention para sa naulilang pamilya kabilang ang medical support para sa ama ni Mary Ann na umano'y may karamdaman. Pinag-aaralan din niya ng DSWD ang pagbibigay ng livelihood assistance sa iba pang miyembro ng pamilya kabilang ang posibleng pag-enroll sa Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Samantala, muling iginiit ng DSWD ang malapit na koordinasyon nito sa Department of Migrant Workers. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking nababantayan at natutulungan ang mga overseas Filipino workers na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pinoy Gising! Balik ho tayo sa probinsya. Ilabot na tulak ng droga sa Angeles City timbog sa buy-bust operation. Report mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning. Yes, ito, dalawang most wanted person at isang kilabot at tulak ng bawal na droga. Itong nasakuti nga dito sa isinagawang serye na anti-criminality operations ng Angeles City Police Office. Itong dalawang suspect ayon dito kay Police Colonel Joselito E. Villarosa, ang pinuno naman ng ACPO. Unang nasakuti nila itong pinagsanib na operatiba na mula sa Criminal Investigation and Detection Team Angeles City Field Unit, City Police Station 3, ECPO Trackers Team at itong Intelligence Unit ng Regional Office 3 ang isang 23 anyos na babae dito sa barangay Sapang Libutan dito sa syudad dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o itong Human Trafficking in Person. Ayon dito sa talaan ng pulisya, ang suspect ay nasa number 8 most wanted person in city level at number 10 in provincial level. Isinagawa ang operasyon bandang alas 8 ng umaga sa bisa ng standing arrest sa warrant na iginawad ng hukuman sa Angeles City Regional Trial Court. Samantala itong ikalawang operasyon, timbog din yung isang 32 anyos na lalaki sa Barangay Margot dito rin sa siyudad ng Angeles bandang alas 9:08 ng umaga matapos isilbi dito sa kanyang hideout ng Angeles City Police Station 3 ang arrest warrant dahil sa paglabag naman ito sa Section 3 ng Republic Act 10883 o itong New Anti-Kidnapping Act of 2016. Isang 20 anyos namang tulak ng bawal na droga itong nasakuti ng mga operatiba ng ECPO Station 5 sa buy-bust operations dito sa bisinidad ng Barangay Kotkot, kapwa sa nasabing syudad bandang alas 7:50 kagabi. Nabawi sa kanya yung dalawang plastic sachet ng shabu na may timbang na 2 gramo at may street value na 13,600 pesos. Ayon dito kay Villarosa, itong suspect ay kabilang umano sa mga active na tulak ng bawal na droga dito sa syudad at nasa listahan din ito ng Gallery of Street Posers ng PDEA Angeles City Field Unit. Itong mga arestado ay kapwa nakadetinin na ngayon dito sa custodial facility ng pulisya. Samantala itong dalawang nasakuting posakala ay nakatakdang iharap na sa hukuman para kumpirmahin itong kanilang pagkakahuli sa kaagad silang ibabiyahe na dito sa Angeles City District Jail. Mula dito sa lungsod ng Angeles, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nag-uulat simpilang metodo lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tumungo naman tayo sa Bicolandia.
isang bahay sa Naga City, Nilooban. Tinatayang 8 milyong pisong halaga ng alahas at gadget na tangay umano ng suspect. Detalye mula kay Melvin Machado. Bumuo ng Special Investigation Team ang Naga City Police Office upang magsagawa ng follow-up at malalimang pag-iimbestiga sa nangyaring pagnanakaw sa bahay ng isang 36 na taong gulang na babaeng residente ng Villa Sorabella, Barangay Concepcion Pequeña, Naga City nitong nakaraang Marso 3. Umaabot kasi sa 8 milyong pisong halaga ng alahas at mga gadget ang natangay ng hindi pa kilalang suspect na umano'y dumaan sa sirang bintana at pintuan sa likurang bahagi ng bahay. Simula umaga hanggang hapon ay walang tao sa bahay ng biktima dahil nasa ibang barangay ito at nagbabantay ng tindahan. Hiningi na rin ng Naga City Police Office ang tulong ng Naga City Forensic Unit upang kumuha ng mga fingerprints sa bahay para magamit sa pagtukoy sa tumakas na suspect. Samantala sa ganitong insidente ay muling nakita ang importansya ng CCTV camera na sana'y makakatulong sa ginagawang pag-iimbestiga ng mga otoridad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Diyan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Aba! Bangon na po! Alas 5:46 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng kalahating minuto na naman po bago mag-alas 6 in the morning. Tuloy tayo sa probinsya. Isang high-value individual sa Banggi, Ilocos Norte arestado sa drug bypass operation. Nagbabalik ko yung Ronald Idol Domingo. Ang pinag-isamang anti-illegal drug bypass operation sa panguna ng Provincial Drug Enforcement Unit ay nagresulta sa pagkakaresto sa isang high-value individual at isang street-level individual sa Barangay Masikil sa bayan ng Banggi, Ilocos Norte. Nadakip ang mga suspect matapos magbenta ng isang sachet ng hinilang shabu sa isang police poster buyer. Na-recover ng mga otoridad ang humigit kumulang 55 gramo ng hinilang shabu na may standard drug price na 700 o 374,000 pesos kasama ang mga bypass money at iba pang drug items. Kakasuhan ng mga suspect sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Diyan naman tayo sa Calabarzon. Isang 25 anyos na estudyante sa San Pedro City, Laguna, sinaksak, patay. Detalye mula kay Kuyang Arman Campe. Good morning, Kuyang Arman. Good morning, Kuya Daryl and Kuya John Chris. Isang 25 taong gulang na estudyanteng lalaki ang natagpuan duguan at nag-aagaw buhay sa panulukan ng poblasyon San Pedro City kahapon ng madaling araw. Isang motorista na nagdaraan sa lugar ang nakakita sa biktima na humingi ng tulong habang may isang hindi nakilala na lalaki ang tumatakbo mula sa pinangyarihan ng krimen. Agad na humingi ng tulong ang motorista sa mga barangay official na mabilis naman nadala ang biktima sa ospital, subalit dead on arrival ito ay sa mga doktor. Ay sa witness na nakakita sa krimen, ang suspect ay tinatayang nasa pagitan ng 30 hanggang 40 taong gulang, may 5'8" ang taas, nakasuot ng long sleeve at puting short. Ang biktima, ayon sa mga netizens sa Laguna, ay napadagdag sa bilang ng mga kaso ng pagpatay sa lalawigan na hindi naman nare-resolba ng kapulisan. Inaalam pa ng San Pedro Police Station ang naturang pangyayari. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Balik ko tayong Bicolandia! Isang aktibong pulis sa Naga City huli sa drug bypass operation. Nagbabalik Kuyang Melvin Machado. Hawak ngayon ng Police Station No. 6 ng Naga City Police Office ang isang aktibong miyembro ng Naga City PNP na may ranggong patrolman matapos arestuhin sa ginawang anti-illegal drug bypass operation kahapon ng tanghali sa Zone 3, Sitio Palmera, Barangay Cararayan, Naga City. Na-recover sa suspect na pulis ang 14 na heat-sealed transparent plastic sachet ng umano'y illegal na droga na tumitimbang ng 7 gramo na may standard drug price na 47,600 pesos. Kasama rin sa na-recover ang 1,000 pesos na ginamit bilang bypass money. Ngayong umaga, inaasahang maglalabas ng official statement ang Naga City Police Office sa pagkakaaresto sa naturang patrolman. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino
Gising! Samantala, balik tayo norte. Wanted person sa lungsod ng Batak, arestado ng mga otoridad. Nagbabalik Kuyang Ronald Idol Domingo. Inaresto ng City of Batak Police Station sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Jerome Wangki, Chief of Police, ang isang wanted person sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa 4 na bilang ng batas pambansa bilang 22 na kinilala rin bilang Bounty Checks Law. Kaya kalaunan ay nakalaya ang akusado mula sa protective custody ng istasyon ito matapos mag-post ng kinakailangang bail ban sa kabuang halaga ng 24,000 pesos. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Veteranong coach Eric Altamirano Yun. itinalaga bilang coach ng UP Women's Nabulol ka ba? Basketball Team. Oo, ayan. Altamirano. Altamirano. Parang player ba dati ito, si Eric Altamirano? Parang winner. Parang player kasi naririnig ko yung pangalan niya, madalas nababanggit na sa PBA. Naririnig ko yung name nito eh. Sige, Okay. Detalye mula kay paring Anjo Rinion. Magandang umaga paring Daryl at paring John Riz. Narito na ang balitang pampalakasan para sa Pinoy Gising. Formal nang itinalaga si Eric Altamirano bilang bagong head coach ng University of the Philippines Fighting Maroons Women's Basketball Team para sa darating na UAAP Season 89. Itinuturing din itong isang homecoming para sa veteranong coach na dating manlalaro at produkto ng UP basketball program. Nabatid na kilala si Altamirano sa Philippine basketball scene bilang coach na may malawak na karanasan sa iba't ibang koponan at collegiate leagues. Inaasahang magdadala ng bagong enerhiya at disiplina sa koponan ang pag-uwi ni Altamirano sa UP. Inaasahang din makatutulong ang kanyang liderato sa Fighting Maroons hindi lamang sa pagpapalakas ng laro kundi sa paghubog din ng mga manlalaro para sa mas maayos at competitive na season sa UAAP. At yan ang balitang pampalakasan sa araw na ito para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako po si Anjo Rinion, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Yun. So, coach pala. Akala ko naglaro talagang batikang coach pala ito si Eric Altamirano. Ayun, para hindi mabulol. Samantala, sa ating showbiz news, si G. Canlas, kinumpirmang hiwalay na sila ni Archie Alemania. Detalye po mula kay Mimanton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma na aktres na si G. Canlas ang hiwalayan nila ng kanyang mister na si Archie Alemania. Inamin din ni G na siya ang nagdesisyong umalis sa relasyon at ibinahagi kung gaano kahirap ang kanya naging desisyon. Anya, maraming aspeto ng kanyang buhay ang kinailangang isalang-alang bago tuloy ang makipaghiwalay sa aktor. Sa kabila nito, sinabi ni G na wala pang annulment case na inilalabas. Gate pa na aktres, mas pinipili na lamang niyang tutukan ang kanyang anak. Samantala, wala pang pahayag si Archie kaugnay ng kumpirmasyon ng kanyang asawa. At iyan ang aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Thank you, Mima Anton. At tayo pare ko ay mag-good morning na sa ating mga giliw na taga-subaybay, lalo na yung mga available at alive, alert, awake, enthusiastic. Diyan po online sa ating live streaming, lalo na sa ating Facebook page. Pero bakit parang hindi ko makita, hindi naglo-load sa ating? Para sa iba, naka-open? Naka-open na yan. Sige, go. Good morning po sa inyo kay Kuyang Nelson Malinaw. Good morning po. Tapos kay Mama Beth Samson, syempre, nandiyan, naka-monitor pa rin. Kay Bathman, ayan. Ay, Kilala mo si sana daw Bathman? mapansin natin siya. Ayan. Hindi mo na Shout out, kailangan shout out. magpapansin dahil napapansin ka Ayan, namin okay. araw-araw. Andyan Ayun. din si Rene Verano, si Marilyn Carpo, at si Tristan White Gulay. Good morning po sa inyong lahat. Gayon din sa aking lola, Lydia Calata, live watching from US. Ayan. Ako kahapon, nakalimutan ko makabati. Batiin natin ulit ang Eternal Plans. Kahapon ang kanilang 45th anniversary. Ayun, happy Ayan, anniversary po sa inyo. Eternal Plans. Diyan, yung ating sister company, Company. under ALC Group of Companies. At si ano pa na? Tama ba ako si Kuyang Johnny ay nag-birthday? Naku, hindi ko nabati kanina si Kuyang Johnny ayan. Gole. May ng, fellow Kapampangan Yun, journalist. Central Luzon. Si Kuyang Johnny.
Tosino lang, sapat na. Ayun. Backhand naman, masarap ang tosino dyan dahil Di pwede bagitin yung brand. basta Tocino. best. Yun lang. At sa mga araw-araw nating nakakasama sa radyo, telebisyon at online, maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Bago tayo pansamantala magpaalam, tayo po ay magpatama quote for today. May mga tao talaga na magaling mangalkal ng baho ng iba, pero yung baho nila, kahit lantad na, i-deny pa. Ito yung mga laging in disguise. Ayaw na malaman yung kanila pero gustong inaalam yung sa iba. Check yourself in the mirror, ha? At yan na po ang kalipunan na mga balita tinampok natin sa Pinoy Gising on a Thursday. Alam na, paring winner, Thursday sa live sabihin, mauna pa rin ako umuwi sa'yo. Coding po, number 7 and 8. Bawal lumabas mula 7 to 10 in the morning at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Kami po nyo palagi ang kasama. Excuse po ako sa inyo bukas, ha? Napakiusapan ko na ang pambansang pinch-hitter na si Angelo Bainio. Siya ang kasama mo bukas, pare ko, ng 4:30 to 6. Okay. Ako po, kita-kits tayo ng Monday, pero kayo nila rin sa kita-kits bukas. Siya po si John Riz Calata. At siya naman po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Abangan, susunod na po ang Pasada Balita. Tuloy-tuloy pong balitaan kasama sina Kuyang 3-5, Johnny Banyas at Drew Nasino. Isang minuto na bago mag-alas 6. Good morning!